Samahan mo kong mamasyal. Kaya ako umakyat dito para lang magpasama sa akin mamasyal. Mangang-ani ko rito. Tumango naman ito. Ipasyal mo naman ako. Namimiss na kasi kita eh. Maktol nito. Napabuntong hininga ako pero nakuha ding tumango. Ako na lang at si Lolo Jesus ang pamilyang itinuturing ni Bianca. Kaya naman tiyak na gusto lang nito na may makasama ito. Saka na muna ang trabaho. Sasamahan ko na muna ito na kahit pamalayo ang biyahe ay talagang pinuntahan ako rito. Nakasunod lang ako sa kapatid ko na abala sa pagtingin-tingin ng mga nakadisplay na damit sa isang boutique. Alerto din kahit pa may kasama kaming bodyguards. May mga lumalapit kasi dito at nagpapapicture. Kilala ito at sikat itong modelo. Akala ko dati ay mga artista lang iyong ganoon. Kaso simula na ma-expose kami sa business at sa career niya ay nabago ang inaakala ko. Nang nasa store na kami ni Kea ay panatag na naupo ako sa couch. Bahala na muna siyang magtingin-tingin ng bibilhin niya. Habang prente ako nakaupo sa couch ay may lumapit sa aking bata. Sa tingin ko'y nasa 3 o 4 na taong gulang. May hawak itong lollipop at iniaabot nito iyon sa akin. Nagtataka man tinanggap ko iyon. "Open, Mr. Uncle." Utos nito. Demanding ang pagkakabigkas. Akala ko pa na may bigay na niya sa akin. Tumango naman ako sa kabinuksan ng lollipop niya. "Oh, Rafael, nandito ka pala." Gulat na ani Kea sa akin. Nang mabuksan ko ang lollipop ay binigay ko na agad sa batang naghihintay. "Oo, kasama ko si Bianca." Sabay turo ko sa kapatid. "Oh, I see." Bumaling ang tingin nito sa bata. "Psych!" Tawag nito sa bata. Kahit tinawag ni Kea ang batang babae ay nakuha pa rin ang batang umupo sa tabi ko. Kaya naman iniangat ko ito para makaupo ng maayos. Nang tingnan ko si Kea ay bahagya itong nangiti. "Kilala mo?" Tanong ko sa asawa ng kaibigan ko. "Oo, pamangkin ko." "Anak ni Margo?" Takang ani ko rito. Saka ko lang napansin na hawig sa mga anak ni Kea. "Hindi, sa kapatid na Hendrix." Sagot nito sa akin. "Kapatid ni Boss H?" Wait. Naguluhang ani ko rito. Ganito ko na ba ikinulong yung sarili ko to the point na hindi ko alam na may kapatid? Patay na ang kapatid niya, di ba? Naguluhan ako. Nakita naman ni Kea ang pagkalito ko. "Ang mami ko po ay si Ashley Zimmer." Singit ng bata. "Really? Buhay pala si Ashley?" Hindi makapaniwala ang ani ko sa babae. Bahagya itong natawa sa katumango. "Oo, ikaw kasi nagkukulong ka lang sa mansyon mo. Madalang kang bubisita sa The Alphas Town." "How come nabuhay siya?" "Mahabang kwento. O siya, dyan na muna si Saika." Paalam ni Kea at napatingin ako sa batang sarap na sarap sa lollipop niya. "Ilang taon ka na?" Ani ko rito. Dumampot ako ng tissue galing sa table sa iniabot ko dito. Tinanggap naman ito iyon. "Thank you, Mr. Uncle." Nakangiting ani ito. Katulad ng mata ni Boss H ang mata ng bata. Napakaganda nito. Parang manika ang maamo nitong mukha. Alon-alon din ang buhok na naka-ponytail. 3 na po ako tapos magpo-4 na. Ipinakita pa nito ang 3 daliri na iminuwastra ang edad nito. Ang alam ko talaga ay patay na ang kapatid ni Boss. Isang malaking balita para sa akin na buhay ito at may anak pa nga na ngayon ay nasa harap ko. "That's Tita Pretty." Turo nito sa kapatid kong abala pa rin. This time nagsusukat na naman ng sapatos. "You know her?" Curious na tanong ko. "Yes po, Mr. Uncle." "I know, Tita Pretty. Nagpe-play po kami sa The Alphas Foodie." "Wow, kilala ko ang lahat ng bata sa The Alphas Town." "Really po? Pati mga cousin ko?" "Yes." Mabilis na sagot ko rito. Hindi ko napigilan na pisilin ng bahagya ang pisngin nito. Mukhang napagod na ito sa lollipop niya. "Don't like it na po." Tinanggap ko naman iyon saka kumuha ulit ng tissue at ibinalot ko. Saka ko ipinatong sa mesa. "Alam niyo po, ako lang po ang walang daddy sa The Alphas Town." Sinulyapan ko ito. Nanunulis ang uso nito. "Why?" Curious na tanong ko. "Sabi kasi ni Mommy, yung daddy ko daw po ay nasa malayong-malayong bundok." "Really? Ano ba yung job ng daddy mo? Bakit nasa bundok siya?" "Job? I don't know that. I will ask Mommy po para alam ko." Napangiti ako. Bibo ang batang ito. Kahit siguro isang buong araw na ito lang ang kausap ko ay hindi ka mabuboard. "Psych!" Dinig naming ani Bianca. Kilala nga nito ang bata. Kumuway pa si Psych sa kapatid ko. Agad naman lumapit si Bianca dito at agad na umupo sa tabi namin. "Anak siya ni Ashley?" Ani ko kay Bianca. "Yes, kuya." "Namit mo na ba siya?" Curious na tanong nito sa akin. "Mga bata pa kami noong namit ko siya.
Kala ko patay na. Mahinang ani ko sa huling salitang binigkas ko. Siniko ako ni Bianca. Of course not. Nagulat na nga lang kami nung isinama ni Kuya H sa psych sa Alphas Foodie. Sabi niya anak daw ni Ate Ashley. Doon namin nalaman na bumalik na si ate. Hindi ko alam ang ibang kwento. For sure, yung mga kaibigan niyo alam. Pabulong din ang sagot ng kapatid ko. Ano bang pinag-uusapan niyo? Tanong ng bata na bumulong din. Napaayos tuloy kami ng upo ni Bianca at saka nginitian ng bata. Wala naman. Sinasabi lang ni Kuya na ang ganda-ganda mo. Mabilis na sagot ni Bianca. Oo, tama yun. Napakaganda mo. Bumungis-ngis si Syke na waring natuwa. Thank you po. Kamukha ko pong mommy ko. Proud na anito. Rafael, Bianca. Pukaw ni Kea sa amin. Yes? Ani ko rito. May exit time ba kayo? Hinahanap na kasi ng mommy niya si Syke. Pwede bang pakihatid ang bata sa first floor? Alanganing ani ni Kea. Of course. Masayang ani ni Bianca. Si mommy? Tuwang ani Syke na agad na bumaba ng upuan. Behave, Syke. Bili ni Kea dito. Yes, Tita Kea. Lumapit ang bata dito tumalik sa pisngi. Saka ako lumapit kay Syke. Karga po. Naglalambing na ani ng bata. Napangiti naman ako at agad itong binuhat. Yung bag niya. Tumalikod si Kea at kinuha ang bag ng bata. Iniabot nito iyon kay Bianca. Bye! Paalam pa ni Syke bago kami lumabas. Mr. Uncle, alam mo po ba sobrang pretty ng mommy ko? Pagbibida nito. Really? Curious na ani ko rito. Yes, sobrang pretty niya po. Maganda si Ashley noon pa mga bata kami pero dahil sa tagal ng panahon at aksidente nangyari sa akin ay hindi ko na ma-recall ang itsura nito. Nang makarating kami sa first floor ay halata agad kung nasaan ito. May mga bodyguard kasi sa paligid nito kaya naman nakita agad namin siya. Nakatalikod ang babae na may blonde ng buhok, matangkad at balingkinita ng katawan. May kausap ito sa phone. Naririnig ko palang ang boses nito ay dama ko ng authority mula rito. Mommy ko! Tili ni Syke, nakarga ko pa rin. Agad itong nagpababa. Saktong lumingon ang babae. Hindi ko alam kung napigil ko ba ang paghinga ko or sadyang tumigil ang oras ng lumingon ito. Napakaamo na mukha ng babae. Parang diwata sa mga napapanood na palabas sa TV. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Ashley saka tumitig sa akin. Kahit nang buhatin nito ang anak niyang nagpakarga agad sa kanya nang makalapit. Ashley, kapatid ko nga pala. For sure kilala mo siya dahil ng mga bata pa kayo magkakilala na kayo. Siya si Kuya Rafael. Nakangiting ani ni Bianca na bahagya ko lang nilingon saka ibinalik ang tingin kay Ashley. Yeah, I know him. Formal ang tinig na ani ng babae. Salamat sa paghatid sa anak ko. Mauna na kami. Tumangutango lang si Bianca habang ako naman ay nakatitig lang sa mag-ina. Bye, Mr. Uncle. Kaway ni Syke. Kusang umangat ang kamay ko at kumaway rin dito. Grabe, very intimidating talaga siya. Bulong ni Bianca sa akin. Siniko pa niya ako pero nakatitig pa rin ako sa mag-inang paalis na. Uy, masyado ka namang natulala sa ganda niya. Biro ni Bianca. Yes, she's beautiful. Single ba siya? Wala sa sariling tanong ko rito. Malakas na natawa si Bianca na hindi inaasahan ang tanong ko. Sa pagkakaalam ko, minsan lang naman kasi siyang nagpupunta sa The Alphas Town. Madalas sa mansyon lang din siya manatili kapag nandoon siya. Saka sa Syke lang naman isinasama sa The Alphas Foodie o kaya sa mga bahay ng mga kaibigan mo. Nasa bundok daw ang tatay niya. Ako pa rin na parang nadala ng mag-ina ang katinuan na titig pa rin sa exit na nilabasan ng mga ito kahit pa wala na ang mga ito. Really? Baka soldier ang tatay niya. Sagot naman ng kapatid ko. Tara na, magsa-shopping pa ako. Akin na yung card mo. Nakangising ani ng kapatid ko. Bilisan mo na't uuwi pa ako sa bundok. Sagot ko na lang dito pero inilabas pa rin ang card at ibinigay dito. Excited naman itong kinuha iyon saka ako hinilang pabalik sa store ni Kea. Mommy, akala ko busy ka sa work. Kanina pa ako natutulala. It's been 4 years. Ilang taon kong pinigil ang sarili ko na puntahan si Rafael. Kamustahin ito at alamin ang lagay nito. Pero pinipigil ko ang sarili ko. Dito lang pala sa mall, mapuputol ang mga taon ng pag-asam ko na magkita kami nito. Tama nga ang sinabi ni Kuya H, na wala ang alaala ng lalaki. Ang ilang buwang pananatili nito sa bundok kasama ako ay hindi nito tanda. Alam ng Kuya H at ni Kea ang tungkol sa nakaraan ko sa piling ni Rafael. Alam ng mga ito,
Yung hirap na pinagdaanan ko habang nilalabanan ko ang sariling kagustuhan na malapitan ito. Namiss kita, kaya naman sinundo na kita. Pupuntahan pa natin ang Kuya Anshil mo. Sagot ko rito. Naiwan sa mansyon nila Mommy Andromeda si Anshil, ang kakambal ni Syke. Kung si Syke ay nakakapunta sa The Alpha Stone, si Anshil naman ay hindi. Kung may sekreto man ako na pinakatatago-tago, oras na lumabas si Anshil ay siyang katapusan na ng sekreto kong iyon. Walang problema kay Anshil ang pananatili lang sa bahay ng magulang ko. Hindi ito katulad ni Syke na friendly sa iba. Masyadong aloof ang panganay sa kambal at mas gusto lang na nasa tabi ng kanyang lolo o kaya naman sa tabi ni Bunsoy. Mommy, mas love ni Anshil si Bunsoy dapig. Love ka rin naman ng kuya mo? Mas love niya si Bunsoy? Hindi mo ba love si Bunsoy? Of course, love na love ko po siya. Pero nagsuselos ako. Napabungis-ngis ako nang nanulis ang uso nito. Akala ko babalik ako sa dating ako na makabalik ako sa pamilya ko. Cold at walang pakialam sa iba. Ganoon kasi ako si nanay ni Miss Grace. Pero hindi pala. Kasi dumating sa buhay ko ang kambal. Binigyan nila ako ng reason para magkaroon pa ng panibagong buhay. Narating namin ang mansyon ng mga magulang ko na pilit na binabaliwala sa isipan ng hindi inaasahang pagtatagpo namin ni Rafael. Pero pagdating sa mansyon, ayun ulit, muling nanariwa sa utak ko ang eksena. Nang mapagmasdan ko ang mukha ng panganay kong anak na nakahiga sa carpet, nakaunan sa tiyan ni Bunsoy. Mommy! Agad itong tumayo at tinakbo ako. Agad ako nitong niyakap. Namiss mo bang, Mommy? Ang tagal mo pong umuwi. Hello, Twin! Si Syke naman ang niyakap ni Anshil. Ang gala-gala mo talaga. Inakbayan nito ang kakambal. Kasi naman ayaw mo maggala. Alam mo Anshil, kahawig mo yung si Mr. Uncle na namit ko sa mall. Ha? May namit kang Mr. Uncle sa mall? Mariin akong napapikit. Hindi ko akalain na sa edad ni Syke na 3 ay maa-analyze na nito ang ganoong bagay. Oo, hawig mo siya. Parang matandang nag-uusap ang mga ito. Hala, ang layo naman Syke. Singit ko sa usapan ng mga ito. Mommy, hindi mo ba nakita? Ang pogi ni Mr. Uncle. Kung kamukha ko siya, ibig sabihin pogi rin ako? Tanong ni Anshil. Oo naman. Sagot ng kakambal. Bakit mo ko sinasabihan na pangit? Kasi inaaway mo ako. Kapag badang bata, pangit. Napailing na lang ako. Mga anak, sama muna kayo kila Yaya. Kakausapin ko pa si Daddy Lolo ninyo. Utos ko sa mga ito. May project kaming kailangan pag-usapan na kasalukuyan kong pinaplano. Gusto kong maging matagumpay ang proyektong ito para din hindi mag-doubt ang mga tao sa akin at sa pagkakakuha ko ng posisyon sa company na magulang ko. Gusto pa ni Kuya H na bigyan din ako ng pwesto sa company nito pero tumanggi ako. May mga anak pa akong silang top priority ko. Dad, pukaw ko sa atensyon ng aking ama. Pumasok ako sa opisina nito dito sa mansyon at lumapit sa aking ama. Humalik sa pisngi nito bago tinungo ang upuan sa harap ng table nito. Tanda ko pa noong nagkita kami ng mga ito 4 years ago. Ashley! Hindi pa man ako nakabababa ng sasakyan ay napahiyaw na si Mommy. Napasalampak pa ito sa sahig. Baka sa kanyang mukha ang labis na pagkabigla. Hindi sinabi ni Kuya H na nakabalik na ako o tamang sabihin na buhay ako. Alam kong nabigla ang mga ito. Ang gusto ko lang gawin ngayon ay takbuhin ang ina at ikulong ang sarili sa mahigpit nitong yakap. Nakasalampak kami nito habang yakap-yakap namin ang isa't isa. What's going on? Takang ani Daddy, nang mag-angat ako ng tingin ay bahagya itong natulala. Hindi iyakin ng amang kilala ko pero sa mga oras na iyon, mabilis na nag-unahan ang luha nito sa pagpatak. Sinamahan niya kami ni Mommy sa pagkakasilampak at mahigpit kami nitong niyakap. Pinanood lang kami ni Kuya H. Masyadong madaling pumatak ang luha ko para sa mga ganitong tagpo. Alam ni Kaya kung gaano katigas ang dibdib ko. Hindi ako umiiyak o nagpapakita ng anumang emosyon pero ngayon, pagdating talaga sa pamilya, madali lang basagin ang harang na inilalagay ko para itago ang emosyon ko. Sabi ko na buhay ang anak ko. Buhay na buhay ang anak ko. Iyak ng iyak na ani Mommy. Parang kalahating oras nga yata kaming nakasalampak. Yakap-yakap ang isa't isa. Pwede na siguro tayong pumasok. Nangangawit na ako. Pukaw ni Kaya sa atensyon namin lahat. Inalalayan ako ni Kuya na makatayo habang si Mommy naman ay inalalayan ni Daddy. Nakayakap lang ako sa Mommy ko. Masasabi kong itong mga oras na ito ang isa sa pinaka-emosyonal na pangyayari sa buhay ko.
Ilang taon lang ako nang mawalay sa mga ito. Ngayon, yakap-yakap ko na silang muli. Bakit ngayon ka lang bumalik? Luha ang tanong ni Mommy sa akin. Hindi talaga ako nawala ng pag-asa na babalik ka sa amin. Salamat sa Diyos, anak. Ngumiti ako dito at pinunasan ng palad ang luha nito. Hindi sapat na bumalik ako. Kailangan ng magulang ko ng paliwanag. Yun ang ginawa ko habang nasa poder nila ako. Nalaman din nilang buntis ako ngunit hindi nagtanong ang mga ito tungkol sa ama. Tikom ang bibig nila. Hinihintay lang ang explanation ko. Kumusta ang pinapasikaso ko sa iyong townhouse? Tanong agad ni Daddy sa akin. Inilapag ko sa harap nito ang folder. Nandiyan na rin yung design na nire-request mo. Perfect. Dahil dyan, may 1 week kang bakasyon. Galak na nito sa akin. Napangiti ako. Abala man ako sa trabaho, tinitiyak ko pa rin na may oras ako sa mga anak ko. May pera ako nakalagay sa bangko. Milyones ang laman noon. Pero hindi ko ginagalaw dahil pinaglalaanan ko ang future ng mga anak ko. Patuloy din namang kumikita ang mga investment ko. Kahit pa nawala ako ng ilang taon at namuhay sa bundok ay patuloy na lumago ang mga investment ko. Kaya naman wala akong problema sa pera. Ipapasyal mo ba mga bata? Yes, Dad. Sa Baguio ko nga sana sila gustong ipasyal kaso nabanggit ni Anshil na gusto raw ni Syke na mag-beach. Siguro ilalaan ko yung 1 week na iyon sa isang resort. Sa resort natin or sa rest house. Mabilis na offer nito. Titingnan ko muna po kung saan gusto ng mga bata at sila ang masusunod sa bagay na iyon. After all, para sa kanila naman itong bakasyon na pinaplano ko. Kapag may kailangan kayo, sabihin niyo lang sa akin. Agad ako nang tumango rito. Nang mapaalam ako para puntahan na mga bata ay agad naman itong pumayag. Bahagya ko pang hinihilot ang sentido ko. Tinapos ko ang trabaho. Inabot ako ng 3 AM para lang doon. Tinungo ko ang play area ng mga bata. Pinagawa ni Kuya H ito para sa mga pamangkin ko at sa mga anak ko na rin. Napangiwi ako nang makita ko si Bunsoy sa duyan. Ang mga yaya ay napapakamot sa ulo dahil sa gawa ni Syke. Nang tingnan ko si Anshil ay kalmadong-kalmado lang ito na nakaupo sa beanbag. Halatang sanay na ito sa ugali ng kapatid na babae. Nag-oink-oink na ang baboy pero hindi pa rin hinahayaan ni Syke na makababa. Anak, kawawa naman ang bunsoy natin na yan. Pukaw ko kay Syke. Need niya mag-exercise, Mommy. Ang taba-taba na niya. Bansot lang talaga ang baboy pero mabigat ito. Kaya nga kapag si Syke ang bumubuhat ay halos hilahin lang nito. Kung mayaya ang mga anak ko, mayaya din si Bunsoy. Parte ito ng pamilya. Hindi lang ito basta pet. Pamilya namin ang baboy na ito. Yeah, kunin mo si Bunsoy. Utos ko sa yaya ng baboy na agad namang kumilos. Walang nagawa si Syke kaya ito na ang sumakay sa duyan. Ako naman ay lumapit kay Anshil. Agad na tumayo ang anak kong lalaki para ako na umupo saka ito nagpakandong. Mami, bukas pupunta tayo ng school? Tanong nito sa akin. Marahil kong hinahagod ang buhok nito na paborito nitong ginagawa ko sa kanya. Yes, anak. Kakausapin ko lang ang teacher ninyo para sigurado din tayo na wala kayong mamimiss na activity kapag nagbakasyon tayo. May time ka na, Mami? Tanong nito sa akin. Bahagyang nagsalubong ang kilay ng anak ko. Oo, anak. Tapos to si Mommy sa isa niyang work. Kaya naman may 1 week vacation tayo. Really? Singit ni Syke sa usapan. Agad naman akong tumango. Tumayo ang anak kong babae at tumakbong palapit sa amin saka sumiksik din. Dalawa na silang kandong ko. Bitch? Tanong ni Anshil. Doon ba talagang gusto nyo? Akala ko ba noon gusto nyo mag-pick ng strawberry sa Baguio? Mommy, nag-change na po ang mind namin ni Anshil. Gusto namin mag-swimming. Nakita namin sa TV yung malaking umbrella sa beach. Na-amaze kami, Mommy. Kaya gusto namin sa beach. Napatingin ako sa mga yaya nila. Anak, gusto niyo sa beach dahil lang sa umbrella? Yes. Duet na lang dalawa. Napakamot na lang ako sa ulo. Akala ko pa naman ay ligong-ligo na ang mga ito lalo't summer na. Okay, sa beach tayo pupunta. Sagot ko sa kanila. Tuwang-tuwa na niyakap ako ng mga ito. Parang may naaamoy ako maasim. Hindi naman totoo iyon. Napansin ko lang talaga na oras na para maglinis ng katawan ng mga ito. Agad na lumayo ang dalawa sa akin, saka tumakbo na sa mga yaya nila. Yeah, pagpahingahin niyo rin muna. Pupunta lang po ako sa kwarto at mag-shower. Opo, ma'am. Sagot ng mga ito. Habang patungo sa kwarto ay nakatanggap ako ng tawag kay Kea. Agad ko namang sinagot iyon. Kea. Formal ang tinig na sagot ko sa sister-in-law ko. Hindi na lang basta kaibigan ang taong ito. Pamilya ko na talaga.
Nagkita kayo ni Rafael? Agad na tanong nito. Plinano mo ba ito? Alam mong wala akong panahon sa mga naiisip mong laro. Diretsyang ani ko rito pero tumawa lang si Kea. Bakit bang init agad ang ulo mo? Ano naman kung nagkita kayo? Hindi ka naman niya natatandaan. Si Kea na kahit hindi ko nakikita ay na-imagine ko na nakangisi. Kung ano man yung nasa isip mo, kalimutan mo na. Wala akong panahon sa mga ganyan. Masyado ka seryoso, sister. Ano ka ba? Nagkataon lang kanina na nasa store ko si Bianca at si Rafael. That's it. Nandoon nga sila tapos sila pang inutusan mo na maghatid sa anak ko. Malakas itong tumawa. Narating ko ang silid. Umupo agad ako sa gilid ng kama para maghubad ng heels. Ito naman, mag-relax ka naman. Masyado kang high blood eh. Saka gusto ko lang makita reaksyon mo. Kaya, grabe, napakahusay mo talaga magtago ng emotion. Nung nakita mo ba siya, anong naramdaman mo? Gusto mo ba siyang takbuhin at yakapin? Walang ganoon. Imagination mo lang iyon. Nakuha mo pang tingnan talaga ang reaksyon ko. Oo naman, mahusay ka talaga. Hindi mo man lang ata binigyan ng chance si Rafael na makausap ka. Wala naman kami dapat na pag-usapan. Lalo't hindi naman niya na ako naaalala. Masakit? Damn you! Gigil na ani ko rito. Ito ang trabaho ni Kea sa buhay ko. Ang busitin ako hanggang sa ako na lang ang kusang susuko sa kakulitan nito. Isa-isang hinubad ko ang saplot saka tinungo na ang banyo. Pinagmasdan ko muna ang reflection ko sa salamin. Malungkot ang naging expression ko habang pinagmamasdan ang ilang tattoo sa aking katawan. Sa ilalim ng aking kaluwan dibdib, makikita ang tattoo ko roon na Ginoo. Sa gilid naman ng dibdib sa ibabaw ng kilikili, nakatato ang pangalan ni Syke and Anshil. Sa bato ko naman na hindi basta makikita dahil sa buko ay nakatato roon ang pangalan ni Rafael. Ikinukubli ko lang iyon gamit ang cream. Hindi ko gustong makita ni Numa ang mga tattoo na iyon. Hindi ko alam kung bakit ipinatato ko pa iyon. Umaasa pa rin ba ako? I don't think so. Matagal na akong tapos sa stage na iyon. Sa dami ng pwedeng makalimutan nito, bakit ako pa? Hindi ko naman sa sinisisi ito. Hindi rin naman ito kagustuhan na mabaril noon pero nakakatampo lang. Bakit nakalimutan ng isip nito ang ipinangako nito sa akin? Humakbang ako patapat sa shower saka binuksan iyon. Alam kong kapag hindi napatulog ng mga yaya ang kambal ay tiyak na dito ang takbo ng mga iyon sa kwarto ko. Kailangan ko rin magmadali. Nang matapos ako maligo ay agad din ako nagpatuyo. Saktong tumawag si Alondra. May pamilya na ang babae pero may contact pa rin kami sa isa't isa. Bored na sagot ko sa tawag nito. Ashley, alam ko na kung kanino sasakyan yung bumubuntot sa inyo noong nakaraan. Nahinto ako sa pagpunas sa buhok ko. Sunod ay kalmadong nagtanong. Sino? Isa sa tauhan ni Miss Grace na sumalo sa isang pangkat sa silangan. Anong kailangan niya sa akin? For sure, hindi maganda ang pakinood at sa iyo. Yun nga palang nabanggit mo na baka may anak talaga si Miss Grace na itinago. Until now, wala pa rin maibigay na malinaw na sagot ang mga informant ko. Hayaan mo na muna iyon. Tsak naman tahimik na tinatrabaho ng kapatid ko iyan. Salamat, Alondra. Wala yun. Alam naman natin pareho na kahit wala na tayo sa sindikato, ay hindi natin totally may iwanan na naging bakas natin sa kanila. Magdoble ingat na lang tayo. Mas mabuti na iyong tsak tayo sa safety ng family natin. Seryosong ani ko rito. Nang ibaba ko ang tawag ay kumilos na ako para magbihis ng damit. Magpapahinga muna ako habang hinihintay ang mga bata. Ngunit ang makatulog, isa na naman panaginip ang dumalaw. Kaya, hirap na hirap ako. Lugmok na lugmok ako. Ikatlong buwan ng pagbubuntis ko. Masyadong emotional to the point na bigla na lang iiyak dahil lang naaalala ko si Rafael. Ang hirap palang magdalang tao. Tapos ang tanging tao na hinahanap-hanap mo ay hindi mo pwedeng makita. Ilang ulit kong muntik sirain ang pangako ko sa sarili na hindi lalapit sa lalaki. Mabuti na lang noong mga panahong iibantang sarado ako ni Kea. Alam nitong nadadala lang ako ng emosyon ko. Kung hahayaan na naman kitang makita siya ay tiyak na mas masasaktan ka lang. Hindi pa maayos ang lagay ni Rafael. Ginagawa naman ng lolo niya lahat para maging okay si Rafael. Nakapag-usap na rin si Hendrix. Tinanong na niya kung may maitutulong ba sila mga kaibigan niya pero tumanggi ang matanda. Masasaktan talaga ako kasi hindi na ako matatandaan pa ng lalaki mahal ko. Parang bawat gabi umiiyak ako. Si Kea at Kuya H ang matyagang nakiramay sa akin. Hindi ko pinakikita kina mommy at daddy dahil ayokong makaapekto sa kanila ang nararamdaman ko. Si Rafael yung paulit-ulit kong iniiyakan na sana'y sumulpot sa harap ko. Lihim akong maasa na makaka-recover din ito agad at maaalala na ako. Kaso wala eh.
Kaya wala na rin naman na akong choice. Kinailangan ko na rin tanggapin lalo't mas importante ang mga anak ko kaysa sa nararamdaman ko. Himala! Exaggerated na reaksyon ng mga kaibigan ko pagpasok ng The Alpha's Foodie. Napakamot ako sa ulo at parang binagyo ang buong restaurant dahil sa mga chikiting na parang kitikiti na tumatakbo-takbo. Iginala ko ang tingin ko. May hinahanap ang aking mga mata pero hindi ko nakita ang inaasahan kong batang babae na inaasam kong makita. Rafael, sinong hinahanap mo? Takang tanong ni LA sa akin. Pwede ko bang sabihin na si Syke ang hinahanap ko? Pero tsak na magtataka mga ito. Wala. Humakbang akong palapit sa pwesto ng iba pa naming kaibigan. Ngayon na lang ulit bumaba ng bundok itong si Rafael ah. Batsy, may gusto ko bang sabihin? Tanong ni Gage sa babaeng palabas ng kusina. May bitbit itong drinks. Nang makita ako ay lumawak ang pagkakangisi. Perfect! Dahil na dito ka, ikaw magbabayad ng bill ngayon. Iniscam na ako, pero ito mga kaibigan ko'y pumapalakpak pa. Why not? Masaya sila dahil hindi sila magbabayad. No way! Umiiling-iling pa ako. Yes, way! Singit ni Jazz tapos pumalakpak ulit sila. Ano ka ba naman, Rafael? Minsan ka na lang bumaba at magpakita sa amin na kukuripot ka pa. Batsy, dagdagan mo pa mga orders namin. Pala desisyon ng mga ito. Kakamot-kamot na inilabas ko ang wallet at iniabot ko kay Batsy ang card ko. Dito ko na din kukunin ang payment sa mga staff. See? Napaka-scammer talaga nitong isang ito. Tumakbo palapit sa akin ang anak ni Boss H na si Kiro Uno. Titig na titig ito sa akin. Ninong, kamukha mo si Anshil. Who's Anshil? Takang tanong ko rito. Kiro. Tawag ni Kea sa anak niya. Takang nilungon ko si Kea. Parang nananaway ang titig nito pero nang makitang nakatingin ako rito ay nginisian ako nito. Kiro, come here. Tawag ni Boss H sa kanyang anak. Agad namang umalis ang bata sa harap ko. Nang bumulong ako kay LA kung sino si Anshil ay hindi rin naman ito kilala. Mommy, kay Lola na lang po ako sasabay. Galing kami ng school. Chinek ko kung okay na bang magbakasyon kami. Sabi naman ng mga guro ay kumpleto na ng mga bata ang mga activities kaya safe nang ipasyal ang mga ito. Kasama ko si Mommy Andromeda, Anshil at Syke. Nakayakap sa braso ng aking ina ang panganay sa kambal. Ayaw mo ba makita mga pinsan mo? Tanong ko dito. Maingi sila, Mommy. Ayoko sumama sa inyo. Ako nang bahala kay Anshil. Puntahan mo na kuya mo. Hindi ko alam kung bakit pinapupunta ako ni kuya sa The Alpha's Town. Pero dahil malapit naman kaya nagpababa na kami rito. Lilipat lang kami sa kabilang sasakyan tapos split ang bodyguards. Bye, Twin. Siyempre, itong isang anak ko mas pipiliin sumama sa akin. Bye, Twin. Babe ka kay Mommy ha. Bili ng anak kong lalaki. Napangiti ako sa sinabi nito. Masyadong matured para sa edad nito. Always. Humalik pa sa pisngi ni Anshil sa Syke sa katuluyan ng bumaba ng sasakyan. Ingat! Kumuway pa ako. Nang makaalis na ang mga ito ay sakalang kami sumakay ni Syke sa van. Hindi na kami hinarang sa gate lalo't alam na ng mga ito kung sino ako. Nakabuntot din ng mga bodyguards namin ni Syke. Ma'am, sa The Alpha's Foodie daw po tayo. What? Hindi sa mansyon ni Kuya? Takang ani ko rito. Hindi naman ako nagpupunta sa restaurant na iyon, kaya naman bigla akong nag-alangan. Nandun daw po sila kasama sila Miss Kay. Mariin ako napapikit. Sige, sagot ko dito. Narating namin ang restaurant. Parang maraming tao ngayon dahil pagkababa pa lang namin ng anak ko ay dinig na ang ingay sa loob. Nang lumakad kami papasok ay marahan ko itinulak ang pinto. Biglang natahimik ang mga tao sa loob. Parang nanditong lahat ng members ng lugar na ito kasama ang kanilang pamilya. Ashley! Kumuway pa si Kaya sa akin. Formal expression na mukha ko na humakbang patungo sa mga ito. Naging matalim ang tingin ko sa aking kapatid na napapito sabay iwas ng tingin. Syke! Bahagyang humigpit ang hawak ko sa kamay ni Syke nang marinig ko ang pagtawag ni Rafael sa bata. Mr. Uncle! Galak na ani ni Syke. Agad itong tumakbo sa kinaroroonan ni Rafael. Hindi ko na rin ito napigilan pa at lalo't halata na excited itong makita ang lalaki. Let's talk. Seryosong ani ko sa kapatid. Agad naman tumayo si Kuya H at nagpatiun na ng humakbang patungo sa pinto ng restaurant. What the heck is this, Kuya? Calm down. Mahinahong ani to sa akin. How can I? Paano nalang ko dataong kasama ko sa Anshil?
Inis na tanong ko rito. Sorry for that. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang kapatid na formal ang ekspresyon ng mukha. Okay na. Ani ko na lang. Ang hirap magalit sa kapatid kong ito. Tuloy ba bakasyonin niyo ng mga bata? Tanong nito sa akin. Yes. Date? Time and location? Tanong nito sa akin. Kuya. Ashley, alam kong history mo. Kaya gusto ko makatiyak na hindi mo na naman kami tataguan. Nakakatrauma na iyong ilang taon na kahit nakatiting na balita sa iyo ay wala. I get it. Kahit sinama kami sa tuwing may bakasyon kami ng mga bata, ay hindi panatag na umalis ako na hindi nila alam ang location na pupuntahan namin ng mga anak ko. Isasan ko na lang sa iyo mga detalye. Sagot ko dito. Tinitigan ako nito na waring hindi naniniwala sa akin. Isasan ko na nga lang sa iyo. Sumusukong ani ko rito. Good. Tara muna sa loob. Hindi na, aalis din kami ni Syke. Umiwas ka ba kay Rafael? Tanong nito sa akin. Ano bang inaasahan mo, kuya? Na maging casual lang ako sa harap niya? Mahal mo pa siya? Hindi na. Mahal ko ang mga anak ko. Hindi ko gagawing komplikado ang buhay nila dahil lang sa pansarili kong nararamdaman.